Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan-saan. So, minsan may struggle pero naano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha na ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So, para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Energy kaibigan mo, Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ana. Short for Joanna. DJ Lindsay, nung nag-start na ako magtrabaho, na-enjoy ko talaga yung pagiging working girl ko kasi nakakapag-lunch out ako kapag kasama namin yung mga kaibigan namin. Tapos, Friday night with office mates. Bumibili ako ng mga bagay na gusto ko sa perang pinagtatrabahuhan ko. Gumagala every weekend. In short, ine-enjoy ko talaga yung mga kinikita ko. Pero lahat ng yon mangyayari lang pala in 1 year. Nagkaanak kasi kami ng boyfriend ko at kinasal din kami after nun. Fast forward, 2 years old na ngayon yung anak ko. Kailangan ko nang mag-resign sa trabaho pagkapanganak ko para mag-alaga full-time sa aming uniko iho. Pero alam mo, DJ Lindsay, hindi pala madali. Yung babaeng party goer, gumigimik kung saan-saan, tapos nabibili lahat ng gusto niya. Ngayon, nasa loob na lang ng bahay maghapon at 2 taon na. Actually, going 3 years na nga po. Yung asawa ko, kahit na may anak na kami, siya, nagagawa niya pa rin makipag-bonding sa office mates niya pagkatapos ng trabaho. Hindi ko naman siya pinagbabawalan. Ako kasi hindi ko magawa dahil iniisip ko palagi yung anak ko. Pero alam mo, DJ Lenz, miss na miss ko na yung dating ako. Minsan hindi ko maiwasan na isipin, paano kaya kung hindi ako nagkaroon ng anak agad?
Siguro ang saya-saya ko ngayon. Aaminin ko po, medyo naging malungkot ang buhay ko simula nung palagi na lang akong naiiwan dito sa bahay para mag-alaga ng anak namin. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Pero namimiss ko na ang dating ako. Advice naman po dyan, DJ Lindsay. Mula sa mga kapwa kong nanay na nagbago ang buhay simula nang magkaroon ng anak at ng sariling pamilya. Muli, ako po si Joanna at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Mima! Mima! Happy birthday kay Mima Mabi! Mima! Mibi, happy birthday! Mga Mima natin dyan, no? 9:18 na po nang nagmamagandang umaga. Ay pa rin pang estasyon na same, pero iba! Pagka we are number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Nako, isang babae na naman po ang nasa bahay lang at inaalagaan ng kanyang anak. At miss na po ang kanyang buhay dalaga. Si ating dating party goer, bibili lahat ng gusto ngayon, nandyan sa bahay at nag-aalaga ng anak. Alam mo, minsan ipagpasalamat mo nga yan kasi may mga pangga tayo na yan ang problema. Hindi nila maalagaan yung anak nila because they have to work. Ikaw, 'di ba? At least yung asawa mo pinabayaan kang, sige, diyan ka na lang muna sa bahay, wag ka na muna magtrabaho, alagaan mo lang yung anak natin. Alam mo, yung iba yan yung pangarap, Oo nga, hindi ako nagbibiro. Kasi kahit na gusto ng iba, na yan yung maging kahinatnan nila, hindi nila magawa-gawa because they have to work para makapag-share sa expenses ng bahay, di ba? Pero halika na at magbasa po tayo kung meron ka ring, alam mo yun, opinion tungkol dito at gusto mong makishare sa solusyon para ma-solve ang problema nitong si Ate Joanna. Si Joanna na sumulat sa atin dito sa Lihim ng Liham. Halika na at mag-message ka na facebook.com/Lindsay1067 as an LINDSAY 1067. Sabi ni Line, sana bago ka nag-asawa, nagpakasawa ka muna sa buhay dalaga. Sana 1,000 beses mo muna tinanong sarili mo kung handa ka na ba talaga. Kasi base sa mga salita mo, hindi mo patanggap kung anong meron ka ngayon. Ako naaawa sa baby mo, ate. Parang nagsisisi ka na hindi ka makagala dahil dyan sa anak mo. Wow! Sabi naman ni Rena Latos, babe, may mga hobbies na pwede nyo gawin mag-ina like pasyal. 'Di ba? Magpasyal ka ng anak mo sa park or playground. Pwede ka naman magsaya pero kasama na dyan yung anak mo. I mean, it's your time to spend every moment with your kid. If may pera ka naman, mag-provide ka ng, or good provider naman ang asawa mo, edi humingi ka ng cash sa kanya, 'di ba? Tapos may mga activities diyan within Metro Manila na for mothers and daughters. Hindi porket nagkaanak ka na, nawalan ka na rin ng pag-asa sa mga bagay na nagagawa mo dati, 'di ba? Yung mga colleagues mo, hayaan mo lang 'yon. 'Di ba mas masaya ka na sa anak mo, 'di ba? Tapos na-discover mo pa yung mga bagay about your kid. Mas masaya 'yon. Yung anak mo first time sa mundo at ikaw na first time maging mommy, make every moment count or make every moment memorable. Alam mo, tama. Diba? O sabi dito ni Jenny, may mga bagay talaga na hindi mo na pwedeng gawin tulad ng dati na dalaga ka pa. Kung sana, nagpakasawa ka muna sa pagkadalaga mo bago ka bumuo ng pamilya para di mo hanap-hanapin yun. Ganon kasi nasa isip ng mga, diba, kontento na at nagawa mo na lahat ng gusto mo, diba, para sa sariling pamilya mo. Pwede ka naman mag-me time pero wag yung magpa-party-party pa. Oo, yun yung sabi ni Jenny.
Sabi naman ni April, parang naging problema mo pa yung anak mo ngayon, pwede naman kayo gumalang pamilya. Nakakatawa ka ate. Sabi ni Ellie, ako na never pinagsisihan magkaroon ng isang anak. Yes, nakaka-enjoy yung dati. You can do whatever you want. Pero alam mo, mas nakaka-enjoy ngayon na meron ka ng anak at mabuting asawa. Di ba? Inggit ang nararamdaman mo, sender. Diyos ko, meron palang ganyang klaseng ina. Sana nag-isip ka muna bago mo nagpakasawa at nagpabuntis. Diba? Kawawa naman yung anak mo. For sure, lagi mo sinisigawan yan. Uy, grabe naman. Wag naman natin sigawan yung batang walang kamuwang-muwang sa bundok. Kayo tong gumawa ng milagro, tapos nagbunga, tapos ngayon. Diba? Well, ang masasabi ko lang dyan, mahal ko pangga ko, baby ko, kapag talaga ikaw nagkaroon ka na ng anak, and this goes to everyone who is planning to have a baby or a family, kasi syempre pag nagkapamilya ka na, diba, matik na yan, magbubuo na kayo, magpaplano na kayo ng magkaroon ng anak, kayong dalawang mag-asawa, diba? Magbabago talaga yung buhay mo, be! Hindi po pwedeng hindi magbago yung buhay mo. Diba, simula sa pagbubuntis, 'di ba? Hanggang sa actually, sabi nga nila ang pinakamadali daw na part is yung pagbubuntis. Ang pinakamahirap ay yung kapag lumabas na yung bata. Oo, yun yung sabi nila, no? So, pinaniniwalaan ko na lang yun. Wow! So, ikaw nandiyan yung anak mo at saka may mga tao na, alam mo yun, pinagdarasal na sana magkaanak sila. Alam mo, look at the brighter side. May anak ka. 'Di ba? You get to spend most of your time with your kid doing memories or alam mo yon, treasuring all the moments, tapos nagkakaroon kayo ng memories together. Yan yung mga bagay na hindi na-experience ng ibang tao. 'Di ba? Tsaka alam mo, yung paghihirap mo sa pag-aalaga sa anak mo, anong tawag dito, hepe? Kumbaga, ilang taon lang naman yan. Kapag kaya na niya yung sarili niya, pabayaan mo na siya. Hoy, hindi! Hindi! Ibig ko sabihin, may may age lang talaga or may period lang talaga na alagain ng bata. Pero pagdating ng panahon, dahil mamimiss mo yan. Dahil yung bata na mismo ang hindi sasama sa mga gala ninyo kasi nakakuha na siya ng sarili niyang barkada. Yung mga ganun. Bumabata na ngayon ng edad. Bumababa na ngayon ng edad ng mga batang nakikipagbarkada, ha? Sinasabi ko sa inyo. Oo. Yung isang kaibigan ko, may anak siya, parang 5 years old or 6 years old. Hindi na sumasama sa mga gala nila. Kasi may daw sila, may swimming daw sila ng mga kaibigan. Agad lang naman sa clubhouse. Pero alam mo yun, nag-organize sila lang sarili nilang labas. Ilang taon lang sila, 6 years old, 7 years old. My goodness. And I'm not even joking, hindi to OA. Totoo to. Diba? Minsan nag-aaya yung yung tatay. Kain tayo sa ganito, ganyan. Wow! Sabihin, Daddy, wag na lang tayo kumain kasi maglalaro pa kami ni Diba? So, darating yung panahon na makakakilala na siya ng ibang tao, mag-e-enjoy na siya sa company ng iba. And while you're still at it, nandun ka sa moment na naaalagaan mo pa siya, diba? I-enjoy mo yan, bakla. Kasi mamimiss mo yan. Minsan lang maging bata ang mga anak natin, mga bata natin. Nakikinatin ako. Minsan lang sila maging bata. So, i-enjoy mo yan. I'm sure, wala naman din silang alam sa mga namimiss mo, di ba? At sana wag niya maramdaman na parang, alam mo yung masama yung loob mo just because nabuntis ka at nagkaroon ka ng pamilya tapos ngayon hindi ka makagala. Huwag kang tumingin kasi sa mga post ng mga ng mga kaibigan mo dyan. Hindi naman nakakatulong sa'yo. Di ba kung sa tingin mo, naaapektuhan ka dahil nga may inggit kang nararamdaman, diba? It's either i-resolve mo yan sa sarili mo or unfollow or i-hide mo na lang yung mga ginagawa nila. Diba? Para hindi ka maapektuhan at hindi, diba? Hindi ka maging devastated sa tuwing nakikita mo yung mga ganap nila sa live. Hindi ka na dalaga, bakla. Isa ka ng ina. Diba? Isa ka ng nanay na may responsibilidad na ngayon. Pagpapasalamat mo na meron kang anak pagdating ng panahon. Sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Sabi ni Bianca RM, hindi rin habang buhay kasama natin sila, lalaki ang mga yan at magkakaroon na din ng sariling buhay. Sabi ni Darwin, kung gustong magkapamilya, dapat responsable kayo sa magiging anak ninyo. Hindi yan larong pambata na kapag nagsawa na, ayawan na. Sabi naman ni Baby, maraming pwedeng gawin ng isang ina, wag mong i-focus sa anak mo lang. O, diba? Pwede ka mong mag-enjoy, mag-cross-stitch ka. Cross-stitch. Gusto mo yung cross-stitch? Sabi ni Romnick, nagka-work ka na, enjoy mo buhay, may work. Bakit ba nabuntis ka, ate? Dapat nag-enjoy ka lang. Di sana okay ka now.
Siyempre, maagang Uy. Sabi dito ni Leonardo Garcia Lapak, kaya DJ Lensay, wag magmadaling magkaroon ng anak at mag-asawa kasi napakahirap niyan. Ultimo, brief at panty, hindi ka na makabili kasi priority mo na ang needs ng anak mo. Alala na lang yung mga nagawa mo dati, di ba? Oo, maaalala mo na lang daw yung mga nagawa mo dati. Totoo naman yan. Shoutout naman po DJ Lensay. Hello and thank you Leonardo Garcia Lapak. Mabuhay ka. And sino pa ba yung mga babatiin natin dito? Baka hindi ko mabati, sumama ang loob nila. Wait ka lang, may nakita ako nagpapabati. Happy birthday Lester Bernardino ng Libis, Quezon City from Miko Madrazo ng Court of Appeals. Hello, good morning. Galing yan kay Attorney Mac Runyes. Mabuhay ka. Ang oras natin, 9:27 na po ng umaga. Siyempre naman, to all the nanays out there, you deserve happiness. Pero sabi nga nila, kapag naging nanay ka na, meron ng responsibilidad at obligasyon sa pamilya mo, lalong-lalo na sa anak mo. Kailangan nating maging super woman. Super na woman pa. Super? Gusto mo yung super? Kailangan natin maging super woman para sa lahat. Diba, sa pamilya natin, sa asawa natin, sa mga anak natin. That's why we are gonna be playing this song from Karen White. This one is called Superwoman. Dito pa rin yan sa estasyong same, pero iba. We are number 1, 6.7 Energy FM.